Hello po, good morning. Ayan, so malinaw po ba yung boses? Ayan, so syempre bago ang lahat, ayan, so magpapasalamat muna ako sa ating Upline RTD sa opportunity na makapag-share sa buong Tao Elevate at syempre sa buong BOD ng Tao Elevate. Ayan, so maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin at syempre magpapasalamat din po ako sa mga leader ko, local and international. Sa mga leader ko po, Dynamic in Fire International. Ayan, so proud po ako sa inyo at syempre po sa buong ESB Laguna. At syempre po, yan, thank you rin po sa partner ko. Ayan, so na laging nandyan. Ayan, so syempre, bago ang lahat, sabi nga nila kanina, I'm former OFW. Ayan, so ako po si Hasna Abdullah, pero mas kilala po ng grupo namin, Jam Abdullah. Dati po akong OFW for 8 years. Ayan, so bilang isang probinsyana, bata pa lang po ako, wala na po akong ibang pangarap kundi makabawi sa magulang ko. Ang pinakagusto ko sa lahat, mawala yung magulang ko, makabawi man lang ako. Bilang isang probinsyana, 7 years old pa lang po ako. Wala po akong ibang trabaho kundi bukid, eskwelahan, bukid, bahay, eskwelahan, yun lang po hanggang 16 years old ako. Pumasok sa isip ko na kung wala akong gagawing bago, habang buhay na lang po kami magiging farmer. At isa po sa pagiging OFW yung nakita kong solusyon. Kasi ang akala ko pag naging OFW ka, yayaman ka. Mali pala yun. Bakit? Gustong-gusto kong mag-abroad, ayaw ng mama ko, pero gustong-gusto ko. Bakit? Alam na alam ko sa sarili ko, hindi habang buhay nandyan yung magulang ko. Ngayon, ang mindset ko, mawala yung magulang ko, makabawi man ako, masaya na ako. Nung naging OFW ako, unang abroad ko pa lang, ang saya ko kasi akala ko lahat ng pangarap ng magulang ko maibibigay ko. Pero ang pinakamasakit, 3 months pa lang ako sa ibang bansa, nagkasakit yung mama ko. Hanggang inaabot ako ng 1 taon, namatay yung mama ko. Doon ko na-realize na yung pinapangarap ko, unti-unting nawala. Yung gusto ko makabawi sa magulang ko, pero nung namatay yung mama ko, feeling ko namatay na rin ako. Pero isa lang yung naisip ko, meron pa akong pamilya, meron pa akong tatay, meron pa akong mga kapatid na umaasa sa akin, kailangan ko pang lumaban. Pero isa lang yung pinakamasakit na naranasan ko pag alis ko ng ibang bansa. Sabi ng nanay ko, lumingon ka. Pero dahil kasabihan ng matatanda na wag kang lumingon kasi pag lumingon ka, hindi ka magtatagal sa ibang bansa. Pero yun yung word na pinagsisihan ko. Bakit? Kung alam ko lang na yun na lang yung huling beses na makikita ko yung mama ko, kahit 1,000, lilingon at lilingon ako, makita ko lang siya ulit. So kung ikaw ngayon may magulang ka pa, kung ikaw ngayon may nanay ka pa, may tatay ka pa, diba? Wag na kang papayag na hindi ka makabawi sa magulang mo. Kung ikaw ngayon single ka, wag kang bubuo ng bagong pamilya na hindi ka pa nakabawi sa magulang mo. Kasi kahit ngayon na kumikita na ako, iba pa rin yung feeling na meron kang nanay na masasabi mo na, Nay, eto na yung pinaghirapan ko para sa'yo. Kasi kung tatay lang, ang hirap pag yung tatay mo bumuo ng bagong pamilya kasi yung unang pamilya napapabayaan. So ngayon, ako bilang isang OFW, akala ko pag uwi ko ng Pilipinas, mag-aaral ako ulit. Pero nung makita ko mahirap ang buhay namin, mas pinili ko ulit mag-abroad para lang matulungan yung mga kapatid ko kasi maliit pa lang sila nung nawala yung mama ko. Pagdating ko ng Syria, akala ko magiging okay ang lahat. Kaso pagdating ko doon, may gera pala.
Alam mo yung feeling na paglabas mo, pagtingin mo ng bintana, nakikita mo, nagbabarilan, nagsasaksakan. Feeling ko doon ako mamatay. Kaya sinumpa ko na ang pagiging OFW. Bago ako nakauwi ng Pilipinas, nag-stay pa ako ng 1 buwan sa Philippine Embassy. Doon akala ko, sa dami ng tao doon, 100 plus kami, 2 kwarto lang, isa lang ang CR. Nagkasakit ako doon, nagpaalam na ako sa pamilya ko na baka hindi na ako makauwi ng Pilipinas. Pero dahil may plano si God sa akin, pinauwi pa rin ako ng ligtas para na kahit sinumpa ko nang ayaw ko nang bumalik sa ibang bansa. Ikaw na ang nakatuwing makikita mong nahihirapan yung pamilya mo, yung mga kapatid mo na walang ibang inaasahan, kundi ikaw kahit ayaw na ayaw mo na, babalik at babalik ka pa rin para sa kanila. At sobrang thankful ako kasi pagbalik ko ng Abu Dhabi, kahit sobrang negative ako, meron akong kapatid na napaka-open-minded na siya yung naging dahilan kung bakit nakilala ko yung online business. Sa una, ayaw kong maniwala. Bakit? Ang pinakautak ko lang simulat sa pool, makabawi, magtrabaho, mabigay ko lang yung pangangailangan ng pamilya ko. Pero naintindihan ko yung network marketing. Sinabi ko sa sarili ko, kahit wala na akong tulog, makahataw lang, okay lang. Kasi yung pagod, yung puyat ko ngayon, alam ko, darating yung panahon, bawing-bawi ko yan pag uwi ko. At sobrang thankful ako kasi yung pagod, yung puyat, yung walang tulog na yon. Pag-uwi ko naman ng Pilipinas, binigyan ako ng pagkakataon makapag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At binigyan ako ng pagkakataon makapag-travel sa Hong Kong, Singapore. Sarili kong pera. At grabe, ngayon, sobrang thankful po dahil po sa Tau Elevate. Dahil po sa Tau Elevate, yung sahod ko po ng 4 na taon sa ibang bansa, kinita ko na po, 8 buwan pa lang po yung Tau Elevate. Ang masasabi ko lang, kung ikaw ngayon OFW ka katulad ko, kung ikaw ngayon feeling mo walang nangyayari sa ginagawa mo, feeling mo sayang lang yung oras mo, ako na ang nagsasabi sa'yo, naramdaman ko lang yan dati pero pinaglaban ko yung pangarap ko. Kaya ngayon nandito ako, nakukuha ko unti-unti yung mga pangarap ko. Kung ikaw ngayon marketers ka, full-timer ka, isa lang ang sasabihin ko sa'yo, minsan pumapasok sa utak mo, walang mangyayari sa'yo dito. Minsan pumapasok sa utak mo, uuwi ka na lang ng probinsya, mas maganda ang buhay doon. Maniwala ka sa akin, pag iniwan mo to, pagkatapos ng 1 taon, babalik ka at gagawin mo rin ang Tau Elevate. Bakit pa sasayangin mo yung pagkakataon kung pwede ka man yumaman ng mas mabilis? So yun lang guys, ako si Hasna Abdullah ang nagsasabing, mahalin mo lang ang mga leaders mo, mamahalin nila ang negosyo mo. Alright! Bilyong palakpak!